Yo, Flip Top Katagados, nandito pa rin sa Imus, Cavite. Maraming salamat sa Meg's Bar, Meg's Crib Grill at Bar. Kahit wala kayong aircon at posibleng kaming mamatay dito sa init. Salamat sa paggamit ng venue. At salamat sa suportan lahat. Shoutout sa Whipcaps. Pasensya, hindi ko na masuot yung sombrero. Sobrang init talaga. Shoutout sa Balita Hip Hop, Legisdados. Ito, susunod na laban. Calabarzon Division versus Calabarzon Division. Sa kanan ko, galing Antipolo Rizal pa. Magingay para kay Stike. Habang ako ay nasa jeep, tahimik at walang imik. Nakakadyahe ang bumiyahe, lalo't araw ay tirek. Kaya ako ay nag-isip para ako ay malibang. Ano kaya kung lahat ng pasahero, i-battle ko na lang? Binabati ko nga pala lahat ng tropang ARBL, lahat ng taga-Antipolo. Binabati ko yung mga tropa sa Pasig, Adobo Crew, Pasig Rapstar, tsaka syempre yung sa kuya ko, sa kagrupo ko rin, Spike. Shoutout. Game! Sa kaliwa naman, galing Noveleta, Cavite, magingay para kay Icarus. Simple lang ang buhay, lagi mong tandaan. Gamitin mo ang isip, tibay katagan. Tungunin mo ang iyong paligid kung naguguluhan. Huwag mong pahirapan ang sarili mo, simple lang ang buhay. Yo, shoutout sa Team Zara, tsaka sa boss ko. Shoutout sa Team Good Vibes, sa tropang KKM, kay Kams, kay Chloe, kay A, tsaka kay Rosini. What's up, Cavite? Laki na lang na Ica. Ayun, si Icarus nanalo ng coin toss. Pinili niya si Tyke mauna, kaya 90 seconds kay Tyke. Pakinggan natin, oh. Kataga 2. Yeah! Walang bias, ha? Yeah. Respeto sa'yo, tol. Pero kailangan natin seryosohin sa ngalan ng liga. At kung ba tayo magkalaban, totoo ng kasalanan ni Enigma. Tyke versus Icarus, tunog pa lang magkaiba na. Aanhin ko yung dalawa mong panalo kung ang tinalo ko 5 na. Kaya kahit masabing ako'y may pagkamayabang at di nabaling sa hate ay paliguan. Dahil alam niyong di ganun kadaling kunin ng tagumpay habang hinahata ka sa kabiguan. Dahil kung si Dam sa una mong nakalaban, baka mga tugka. Kung sa inyo sinabi kung paano niya pinagulong yung mga nakaaway niya at kung paano niya bugbugin. At baka mapasabi ka na lang ng boom panes sa pamatay na punchline ni Sparrow na titi mo may asin. At si Flip, si that one, sisigaw-sigawan ka lang nun. Habang sinasabi yung mga corny niyang joke at baka yariin ka lang ni Iho sa malatu rounds niyang joke. Pero si Maki the Grappler, malamang yun ang iyong ikakahasel. Dahil sa liit mong yan at sa laki nun, baka magmukhang kayo ng titi niya ang magkabatel. Kaya wag kang bibida-bida sa mga tinalumulol dahil sobrang bobo mo na. Kung hindi ka pa nanalo sa panikit lasinggero na bulol. Kaya itong si Ika, loose at mukhang malabong manalo kay Tyke kahit buong Cavite pa ang kanya dahil matagal ko nang inaral ang mic. At ayon sa karamihan, ikaw daw yung tipo ng kaibigan na lahat kakalimutan para sa anggulo mo. Kaya ang sabi ko sa karamihan, buti di kita kaibigan dahil anggulo mo. Wala kang bahid ng kabutihan sa ganyang anggulo mo. Kaya ingat din kung minsan, dahil yung kaka-anggulo mo ay naging anggulo mo. Kaya itong si Michael na pala anggel, wag niyong tutularan. Ba't di ka nalang nagpaparazzi? Kung ang trip mo pala, bawat gawin ng MC ay kukuhanan. Ganto ba yung gusto niyong makita sa akin? Yung maanggulo ba? Tangina mo, mag-model ka na lang, total maanggulo ka! At ano sabi mo na, Semis? Gusto niyo ba makakita ng brutal na pagpatay, tol? Parang ulo mo na yung pinugot. Susundutin ko butas ng puwet mo, tapos sasampalin kita gamit daliri kung pinandukot. Susundutin ko butas ng puwet mo. Susundutin mo yung butas ng puwet? Ganon ka kabrutal? Ang brutal pala na ito eh. Ang brutal mo pala eh. Ang baho lang ng trip mo eh. Sabi na, ano yun? Kalalaki mong tao, ang trip mo magdaliri. Ang masama nun, manunundot ka na lang ng puwet, kay Frus at Elvis pa ang napili. Kadiri! Kaya obvious naman na habang sinasabi mo na magpakita kami ng bars, ikaw sa agos ng komedya ay pilit sumasabay sa daloy. Ngayong gabi mo na rin mararanasan kung paano kakatayan ng sinasabi mo na baboy. Pagkatapos ay ililibing kita ng buhay habang kami mo'y nakaposas. At ganito po ako pumatay, lagi nasa tamang oras. 90 seconds lang ha. At kung sinong sosobra doon dapat talo na agad. Time. Time mo na banat kay Icarus, Kataga 2. Yo, di tatayo balahibo ko sa'yo, Golem.
Gago, 3 minutes ka. O, game. Yo, akala nyo magbabait-baitan ako ngayon? Maaawa dahil kalaban ko miyembro ng Calabarzon. Rizal Best MC ka, di ba? Sabi mo nun. Rizal Best MC daw, oh. Tarantado! Walang ganon! Hindi porket dayo gagalangin namin kayo. Hindi ako natatakot sa pwede mong gawin sa akin. Matakot ka sa kaya kong gawin sa'yo. Ito si Tyke, leader ng RP Nigas. Taga Rizal pero grupo'y pang Banyaga. Oo, RP, pero hindi pang Republika ng Pilipinas. Ano daw? Ulul! Tama na muna mo pagko-comedy. Lalamunin ang content ko yung pinagmamalaki mong delivery hanggang magkaroon ka ng mga trauma sa mga sulat ko. Metrophobia, fear of poetry. Sa larong to, tanggal kaluluwa mo sa bars ko. Call it paranormal activity. Yung mga pangarap mo di na matutupad. Ikaw ang tinutukoy ni Rizal na batang gamugamong nasunog ang pakpak dahil sa labis sa paghahangad. Patalasan to na niya, hindi palakasan kung paano mo to binanggit. Pero kung ikaw yung nag-deliver, ako yung tagaligpit. Ilabas mo ngayon yung angas mo. Pero bago yon, titirahin ko muna ang putang inang batok mo. Yo, hanggang ngayon nagtatanong pa din si Tibsy kung ano ba talaga yan. Choco na batok o batok na choco? With gatas, tapos puro itim-itim pa, kala mo pasas? Ano yan, batok na choco na may gatas na may ice? Yung batok niya simbolo ng Antichrist. Kasi sobrang dumi. Kapatid to sa labas si Crazy Mix at tapos sa itlog ni Andy G. Pero pag magsasalita ka, tumalikod ka na lang hanggang huli. Kasi you talk dirty to me. Teka lang, Enigma! Nakita mo ba yung taong grasa costume ko? Ito pala, pwede pakidumihan gamit batok mo. Kasi sa sobrang dami ng libag niya sa batok, kahit di mawawala yung kahit punasan mo ng todo. Ito ang pinakamadungis na rapper ng anti-polo. Kaya yung batok niya, anti-polo. Ito ang tunay na Adan sa may tinis. Bidang-bida sa parada ang balat niyang makinis. Imbis na dahon, gulay ang tinatapal sa balat niyang malagkit. Kaya nung pinarada siya sa kawit, nagmukhang parada ng pakbet. Pero kung ang laban ay mainit, huwag gamitin ng dahas. Kung ihirit ka labas, makinig sa mga letrang ituturo. Malupit tumangharas, damamoy takot para kang naglaro ng Spirit of the Glass. Huwag mo sasabing di mabubuo salitang verse kung wala ang Rizal kasi wala ka naman nun literal. Pati pagiging henyo inangkin mo na. Tanong ko, Cavite, magpapatalo ba tayo sa kanila? Nung 5-on-5 laban sa Central Luzon, mga taga Cavite lang ang lumaban. Buong dibisyon, dala-dala namin ng pangalan. Nag-uwi pa ng karangalan. Sa madaling salita, Tyke, sampal sa'yo yun. Di namin kayo kinailangan. Sa Calabarzon, ang Rizal, isang letra lang. Teka lang. Bakit di natin doon isentro? Gusto ko itong i-share, bro. Huwag kang mag-invento ng kwento. Hindi Rizaleño ang tunay na henyo. Sa Calabarzon nangunguna ang Cavite. Ibig sabihin, mas magagaling mga Caviteño! Ito'y Battle of Binakayan, dayuhan labang kay Aguinaldo. Ako magbibigay sa'yo ng talo. At kung meron kayong Rizal, putang ina mo, meron kaming Zaito! Tang ina mo, Totoy Golem! Ay, paano ang banat kay Tyke? Pakinggan natin katagatong. Tang inang init. Haba masyado ng banat mo, tol, pang 2x2 yun, Gago, kahit anong gawin mo, di mo kayang bumanat ng mga linya na dope. Anong itim ng bata ko, kinukuha nga ang model ng papaya soap. Tapos silaban yung 5-on-5 laban Central Luzon. Kaya din namin yung gawin yon. Bakit Cavite nandun? Kasi noong mga panahong yon, wala pa po kami nun. Yo, tugma na ngalan mo'y hango sa isang nagpapakaibon. Dahil ano man ang gawin upang makataas ay malabo pa rin. Sabihin na natin makakaangat ka sa iyong unang lipad, pero sa kalaunan ay dadapo ka rin. Ano ang punto? Kahalintulad ng mga laban mo na pinakita nun, na may determinasyon, sariling estilo, kakayahan, pero tanggapin mo na sa ngayon ay di na namin makita yon. Ika'y nabulag sa tayog na lula sa taas, inakalang lahat kaya sa nakuwang lakas. Kaya sa laban nyo ni Tipsy D, walang ibang rason para hamunin mo siya. Dahil alam namin na mas gusto mo pang sumikat kesa talunin mo siya.
Ano feeling mo good vibes ang iyong cola flavang panglasa? Magpaka-street style ka man, di ka original na bebenta sa masa. Dahil di ka bala, kid, kaya wala kang kwentang ibang bang. At lalong di ka malalim, isa ka lang uri ng pang-pang. Kaya ano magagawa ng isang overrated sa underrated na praktisado? Mahaba man ang pakpak mo, pagtapos ng laban na to, iiwanan kita na bagwisado. Ginisa ka sa iyong sariling mantika, ikay inihain para ipakain. Kaya sa muling pagkabuhay ng Cavite Pride, magmimistulang chicken bitin pa dahil one day old ka sa akin. At tulad ng isang alamat, istorya ng buhay mo'y ganun din ang wakas. Hinayaan muna kitang umangat para bigla kang maglanding galing sa taas. Ika'y nalusaw sa aking init na parang araw. Pagkatapos ay nalunod ka sa utak ko na mistulang dagat na walang sukat. Bawat tira ko'y tatama sa'yo. Nalimutan mo kasi ata na kagagaling ko lang sa gubat. Kaya itong mang inasal, ang pagiging chick boy baklas. Bawat luto dinabenta parang andox ni Aklas. Kaya baliwag mo nang subukan na magtira. Dahil napakarami ko pang chooks to go sa huli kong bira. At hindi lang sa Gapo, maging sa Cavite may bano. Kasi alam kong basta Michael, tanga to. Kaya ikaw ang luluhod sa krus, kahit sapian ka man ng espiritu ng Michael na santo. At ngayon, di ba, home court advantage, partida pa. Papatalo ba mga Cavite, mga taga Cavite yan, gago ka ba, kaya bidang-bida ka. Time! Time! Pareho tayong mahaba, gago. Yo! Pati laban ko kay Tipsy, dinamay mo. Kala mo kung sino ka. At least ako nakatrito sa kanya, ikaw sa 2x2 sa 5-0 niya! Gago ka. At ito, ano ba tumatak na linya ni Tyke? Wala. Pero kung meron man, yun yung sinabi niyang titi niya yung venue. Tanginang titi yan. Sayang, epic na sana ng best line mo. Talagang napakalaki ng waistline mo. Titi mo lang yung venue, kaya palang tapang mo na. Barbers lang gupit mo, ang yabang mo na. Yung buhok, wag mo babawasan ng todo. Kakapudpud mo sa ulo, lalong bumubobo. Ano, pero hanga ako dyan. Kahit ganyan yan, tuloy lang yan sa Agos at Daloy. Mahirap magpakatao pero mas mahirap magpakababoy. Kasi nung laban niya kay Sparrow, kasipin niya daw tuwing gabi makasinulat niyang letra. Kasipin niya daw, wag ganon ha, wag ganon. Pati sinulat mong bara, tanga, kaya di na nakakapagtaka. Kung titi niya, may tinta. Pero ano tol, di mo ako madadala sa mga patawa, tang ina mo ka. Alam niyo yung mga banat ko, napakalupit sa'yo ng mundo. Hindi babae paguslait nung lumapit sa'yo ang tukso. Mga sinulat mo na lang makakasiping mo. Ngayon dadami ko na babaeng mahal mo. Anong gagawin ko? Tatadyakan ko siya ng tatadyakan sa tiyan. Pero bago yan yung tiyan niya, lalagyan ko muna ng laman. Papalipasin ko ng 9 na buwan. Maghihintay ako ng kanyang kabuanan. Tsaka ko siya tatadyakan ng tatadyakan sa tiyan hanggang magmukha siyang tube ng toothpaste na naapakan. Ang sakit, no? Remix! Tatadyakan ko siya ng tatadyakan. Tapos papagangbang ko siya sa buong team Calabarzon. Yeah! Wala siyang hihinga ng tulong. Kukunan ko ng video, ipapanood ko ng ipapanood sa'yo hanggang makulong ako, kakarip ko sa replay button. Iaampatuan pa namin ang iyong pamilya sa harapan mismo ng mga media. Sisiguraduhin kong boses nila yung mga hell sounds from Siberia. At sa sunod na babaeng mamahalin mo, I'm gonna stab her heart and cut the breast. Malas ka sa babae. Di ikaw si Johnny Bravo, ikaw si Johnny Depp, Jack Sparrow. I will give you a quest to find the dead man's chest. At tol, alam nyo, yung mga kanta niya may MTV pa. Nax, papogi pa yung trip niya. Eh mas maganda pa nga yung music video ni Bong Revilla. Yeah! Pang-mix pa. Ano to? Ano akala mo? Time, muling banat kay Tyke, pakinggan natin oh. Yo! Nabati ka ba? Para kang nanuno sa punso. Mamasakarin mo pamilya ko eh, mas matangkad pa sa'yo yung utol kong bunso. Tapos yung mga laging bagong gupit, ganun talaga pag mga heartthrob ng flip top. Bakit lagi ang bagong gupit? Sisihin mo yung taga sa amin, yung barbershop ni Pick Up. Ako'y bagito sa nabunukong taon, pero veterano sa galawan. Ayoko magtunog mayabang, pero sa loob at labas ng ligang to, may nakaukit na akong pangalan. Mawala man ng battle sa rap, may obra maestra na akong nakahanda. Sa makatuwid, sa kabataan ng susunod na henerasyon, may musika na akong nakatanda. Kaya wala na akong pake. Manalo matalo, tawagin mo man yung guru mo o kahit principal pa.
Hindi lang naman kasi kay mga taga Cavite malupit sa Calabarzon. Tandaan nyo may mga taga Rizal pa. Mula kay Fruz, Tycat G-Clown, hanggang kay Left Eye Blind at Husky ay kaya kong tiyakin na si Rapido, Batang Rebelde, Missile at Saito, maging si Icarus ay kaya naming sipakin. Alam kong barko na kay sa liga, pero nakakayamot, 5-on-5, yung mga galawan yung maka, sarili lang. Simulat sa pool, wala kayong binitbit na Calabarzon, ba't di nyo pa amining baka? Cavite lang. Kaya salamat sa aktivista at rakistang nasa batch 1. Silang simbolo na bawat letra sa Calabarzon ay di natin dapat baklasin. Nalimutan nyo atang kahit kami mga nasa ibaba, sino man magkamaling nasa itaas ay kaya naming aklasin. Ito'y usapang dibisyon at pagre-representa. Kaya pasalamat kang pinapailaw kuwang liwanag ng pagkakaisa. Hindi ako galit, pinapalinaw ko lang. At usapang tournament, yung tandem nyo ni Rapido, hindi ko rin type man. Alam kong 2x2 yung sinalihan nyo, pero mas mukha kanyang hype man. Hindi ka na nga epektibo sa bawat linya. Yung makapagrap na lang ng maayos, di mo pa kayang gawin. Kaya hindi din nakatulong yung bigat ng pagdi-deliver mo. Dahil obvious naman na di mo kayang dalin. Ako, aminadong di masyadong technical. Bihira ang wordplay at reference. Pero nagagawa kong manalo. Paano? Sabihin na natin suntukan ng rap battle at di ko na kailangan gumamit ng kargada dahil kaya kong pumatay ng mano. Sa laki kong to, alam kong minaliit mo ko dahil sa mga labang kong pinakita nun. Pero napansin mo bang home court mo to? At nasa iyo lahat ng pabor? At naisip mo din ba kung gaano kakahina nun? Di ako basta dumayo ng Cavite para mamatay at talunin. Pumunta ako ditong may hangad na ang respeto ay yakutin. Hindi uso sa akin ng trespassing dahil sa laki ng nasasakupan ko ay hari ito. Baka nakakalimutan mo, sinabi mo na kanina na lahat ng matapakan kong venue ay pag-aari ko. Huling banat, Icarus, pakinggan natin katagatu. Oo, sa 2x2 talo kami. At least nakalaban namin yung kampyon, sina Cruz at Elvis. Inggit ka lang kasi kayo first round lang kami nakaabot pa ng semis. Tanginan to. Kala mo kung sino ka? Di ba tatay ka na? Isa kang binatang ama. Nakipaghiwalay ka sa iyong asawa kasi nasasakalang ka na. Naks, Pogi, dyan ako sa'yo bilib. Pero paano ka masasakali mataba kay wala kang leeg? Nakakalungkot yung buhay niya, nakakasenti. Para makita yung leeg niya, kailangan niya pa ng monopod para makapag-selfie. Ano, yung panalo mo kay Ihot, Chamba, ano yon? Tapos yung laban niyo sa Cebu, pinabattle sa'yo, runner-up lang. Sisihin mo si Enigma, kasalanan niya yon. Pinabattle sa'yo, runner-up lang, samantalang kay Iho, pinalaban yung kampyon. Oh, bakit di na natin sa pakintong si Loco para may audience impact naman siya kahit papano? Balikan natin yung laban niya sa 2x2 kung saan kampi niya si G-Clown, kaso talo. Sa wakas, may crowd na siya. Tuwan-tuwa na si Gago. Tinawanan na pinalakpakan ka lang ng tao kasi nga may kasama kang payaso. Hanggang amba na lang ang fighting stance mo, punggok. Yung sidekick mo lang yung on point nun ako magbibigay sa'yo ng tuldok. Naturing ang punchline, wala namang tinutumbok. Kaya mo lang manalo sa Iho na nag-choke. Even taekwondo, wala ka pa rin talagang suntok. O kahit nasipa, kahit malaki ka sa akin, ikaw ang lilitaw na mahina. Ito'y underrated era. Yung damit mo XL, pero di ka nag-excel sa liga. Kasi estilo niya simula noon, ganun pa rin. Isang flavor, kaya lahat board. Yung linya mo may sukat man, sintibay lang yan ang take measure sword. Hati yan sa aking saber, slash, glamour. Ito'y Famor, labang kay Fedor. Pinakitaan na kita ng iba't ibang elemento. I already gave you a favor. Kung tingin mo kaya mo kong gibain, hindi! Sa mga bara ko na combo na pang disable, matibay to. I'm more metal than the left side of periodic table. Di na ako natatakot sa Hadouken o kahit sinong street fighter. Dumaan na to sa tipsy kaya handa na sa kahit anong battle. Oo, ako si Saint Michael. Demonyo ka, anghel ako. Wala kang sinabi sa aking lakas. Tandaan mo, kahit sa Biblia, tinalo at tinapaktapakan lang ni Saint Michael si Satanas. Kasi demonyo daw siya magsulat. So satanista ka na din. Pwes, dadaling kita sa dagat at doon kita ipapaagos. Di kita hagisan ng salbabita hanggang magtitilik hanggang mapaos. Pero mabait ako kaya iaahon kita. Pero ipapakain ko sa mga daliri mo hanggang gutom nilang mairaos.
Bibigyan kita ng upuan, doon kita ipapaagos. Movie marathon, Attack of the Sharks, Deep Blue Sea at Sharkpedos. Yun na ang iyong pagtatapos. Ewan ko na lang pagkatapos ng lahat ng yon kung di ka pa matakot sa Diyos. Ha? Ano? Reverse! Pero bago yun, bibigyan kita ng task. Labanan mo ulit ako, pero isang click ka lang sa akin, Control Alt Delete. Good fight, nice try, but you suffered defeat. Edge of tomorrow, line, live, die, repeat. Ah, akala mo best ka? Yung rap ka rin mo may curse na. Sa akin deads ka. Ako ang pinaka-worst na. Makakalaban mo, akala mo safe ka. Kung gusto mong makaiwas, ibalik mo ang oras. Tawagin mo si Prince of Persia. At last, tol. Sa 3 event na kalabason, laging Cavite ang event at venue. Palakpakan nyo sarili nyo, tayo pinaka-aktibo. Rizal, Bano! Rizal, Bano! Tangin ang batok mo! Totoy Golem! Bars! Tayo mag-ingay para sa laban na yun! Kataga 2. Grabe talaga yung init. Sobrang init talaga eh. Ang laban, Syke vs Icarus. Syke galing Antipolo pa, Icarus tiga dito sa Cavite. Ang boto, 3-2 ulit para kay Icarus. Yo, shoutout sa mga pumupuntang Caviteño. Shoutout sa inyo sa Team Zara at sa Big Vibes. Cavite, maging ayo! Hi, Shay, the music, flip top talaga Icarus versus Tyke. Binigay ko yung laban, binoto ko si Icarus kasi may score ko 2-1 para mas mabilis lang. Binigyan ko ng isang round si Tyke, which is second round. Tapos sa the rest, lamang si Icarus kasi mas technical. Tyke versus Icarus, yun nga, home court to ni Icarus, so pinipilit kong idaan sa crowd reaction at mas pakinggan yung versus nila. Yung round 1, isa talaga sa hinahangaan ko sa laging performance ni Tyke kasi yung presence niya simula dati pa hanggang ngayon hindi nagbabago. Pero tulad nga na sinabi ni Icarus nung round 1, lalamunin ng content yung delivery niya. Para sa akin, mas marami talagang punchline na naibahan si Icarus, so yung round 1 ko kay Icarus. Sa round 2, although nagka-problema sa mic si Icarus nung round 2, pinilit ko pa rin pakinggan yung mga sinasabi niya, so narinig ko yun ng buo. Pero binigay ko yung battle na yun yung round 2 kay Tyke kasi mas nagustuhan ko yung lalo na yung unang kalahati nung round 2 niya, yung nag-bar per bar siya, mas marami siyang punchline doon. So round 2 ko kay Tyke. Round 3, kung mapapansin nyo, wala nang halos reaction yung mga tao kasi nga nagka-problema tayo sa mic. So mag-focus na lang tayo sa mga lyrics nila. Para sa akin, malinaw na nakuha ni Icarus yung round 3, so mas marami siyang nabanat doon na malupit. So 2-1 kay Icarus. Yun, one lazy ulit, kalahati ng schizophrenia, na grabe ang init talaga. Icarus versus Tyke, si Icarus ang nanalo pero ako yung isang bumoto para kay Tyke. Bakit? Siguro mas gusto ko yung style ni Tyke, although kita naman natin na panalo si Icarus, given na siya, pero mas gusto ko yung style ni Tyke. May konting kapirasong kulang lang pero nandun na yun, tuloy-tuloy lang. Ayan, kay Tyke. Mel Grace nga pala. Halos date lang din yung laban. First round binigay ko sa Ty kasi pantay lang yung content nila, yung delivery, ganun din. Second round binigay ko kay Icarus, third round binigay ko rin kay Icarus kasi mas malakas yung punchline, yung wordplay ni Icarus at saka yung content niya. So yun, Icarus. Yo, gusto ko pala, shoutouts nga pala, bugoy na kuya para sa kanyang damit. Maraming salamat. Binoto ko po si Tyke. Mas sa round 1, mas naano ko yung banat ni Tyke kasi mas intense yung delivery niya. Tapos sa round 1 kasi medyo may slips din si Icarus, pero konti lang. So, pero mas ano ko yung banat ni Tyke sa round 1. Sa round 2, mas napakinggan ko na maayos yung banat ni Tyke. Tapos dun sa round 2, biglang nawala yung mic ni Icarus. So medyo umingay din dito sa likod. So medyo hindi ko masyadong napakinggan ng buo. So binigay ko yung kay Tyke.
So round 3, yun binigay ko kay Icarus. Mahirap man intindihin yung ibang mga sinasabi kasi medyo humina yung boses ni Icarus sa round 3, pero okay naman yung yung mga nasabi niya at yun, Tyke yung binoto ko, so congrats kay Icarus.